Magandang araw po, welcome po sa aking channel of 9TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo yung ibenta, pero wala kayong oras pagbibenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawan ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan po namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads, even sa tripping. Hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Cuenca, Batangas kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang residential property na 2-story house. May lot area po ito na 138 square meters. Ito po'y corner lot. Tungkol naman sa dokumento nito, ito po'y titulado, kaya wala po kayong maging problema sa documentation o sa transfer ng title. Tunghayan niyo po itong side view nitong bahay kung saan ang structure po ay maayos na maayos, even itong pintura. Meron po itong mga glass windows with security grill, nakabakod na po buong property at meron pong water tank in case ng water shortage. Ito po yung corner side na meron pong customized glass windows with security grill. Ang kagandahan pa po dito, meron pong mountain view na kung saan very relaxing po ang view. Nasa loob po itong ng isang subdivision na napakatahimik po ng lugar, sariwa ang hangin at malamig po ang klima, especially pag bare months. At ito naman po yung kabilang side ng bahay na kung saan meron din po itong mga customized glass windows. Then dito po yung main gate at secondary gate at meron din pong covered carport o garahe. Ito po ay well-maintained kaya ready for occupancy. Anytime po na ma-acquire nyo itong property, pwede nyo na pong lipatan kaagad. Yan po yung tinutukoy ko na garahe. At meron din pong mga ornamental plants sa gilid nito. Ito po yung glass windows na may security grill. At yan po yung sa second floor. Dito naman po ay meron din pong mga pocket garden sa palibot nitong bahay. Ito naman po yung main door. Ito'y customized na wooden, glass, and grill. Then ito naman po yung living area o salas na meron pong sliding glass door papunta sa balkonahe. At yan po yung ceiling na may center lamp. Dito naman po yung corner side na kung saan meron pong malaking espasyo. At yan po yung hagdan. At mula po dito sa living area, ito naman po yung open below. Na dito po nakapwesto ang dining area. Then sa dulo po yung formal kitchen. At meron pong access door na papunta sa likod ng bahay. Naka-tile flooring na rin po dito at open concept lang po ito, kaya maliwalas. Mula po dito sa formal kitchen, yan po ulit yung living area at yung sliding glass door papunta sa balkonahe. At check po muna natin itong first bedroom. Kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, ito na po yung para sa kanila. Malaki naman ang espasyo, high ceiling, maayos ang pintura ng ceiling at wall, meron pong malaking glass window, meron pong wardrobe, from floor to ceiling po yan, at meron din pong toilet and bath. Na kung saan ito'y naka-solid wood door, maayos ang toilet fixtures, may hand basin, vanity mirror, water closet with bidet, at may malaking bathroom window. Yan po, tunghayan nyo po ulit itong first bedroom o master's bedroom. Lalabas po tayo. So paglabas po dito sa first bedroom, matatanaw natin yung dining area at dito naman yung living area. At yan naman po yung sliding glass door na may wooden frame and grill.
meron po ditong 1 meter setback na kung saan ito po yung kabilang side ng street na may water tank. Hanggang dito po yan. At yan po yung corner side. Balik po ulit tayo dito sa loob. Mula po dito sa living area, yan po yung main door. At ito na po yung stairs o hagdan. Na kung saan ito po yung corner side. At meron pong customized windows with security grill. Ito po yung naka-wooden staircase, metal handrail at railing. Samahan niyo po ako, akyat po tayo. So nandito na po tayo sa family area. Napakalaki po ng espasyo, naka-tile flooring, then meron pong sliding glass window sa gilid nito, at matatanaw natin itong kwarto. Sa espasyo po, sakto lang, hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Meron din po itong wardrobe na from floor to ceiling, naka-tile flooring, at meron din pong glass window with security grill. Naka-ceiling cove design na rin po ito. Paglabas po dito ay meron pong common toilet and bath, naka-solid wood door, maayos ang toilet fixtures, naka-tile bathroom wall, may shower, may exhaust fan, at water closet with bidet. Dito naman po yung kabilang kwarto. Naka-solid wood door, sa espasyo, sakto lang. Meron din po itong wardrobe na from floor to ceiling at meron pong mga outlet sa gilid nito. Maayos din po ang pintura ng ceiling at wall. At meron din pong sliding glass window with security grill. So ito po yung second bedroom dito sa second floor. Ito po yung access door na papunta naman dito sa balkonahe o terrace na kung saan napakaganda po ng tanawin. Yan po yung Mount Makulot. At dito po ay yung sa side view ng bahay na may glass window at tunghayan nyo po ulit itong mountain view. Napakasarap pong tumambay dito habang nagkakape kayo at natatanaw nyo ang Mount Makulot. Yan po yung harapan ng bahay at paglabas po ay highway na. Kaya ito po ay accessible ng public transportation. Meron pong regular trips ng bus mula Manila papuntang Lemery na dumadaan po yan dito sa Cuenca, vice versa. Kaya kung ma-acquire nyo man ito, kahit hindi po kayo nagdalang sakyan, makakauwi po kayo dito. Balik po ulit tayo dito sa loob. So mula po dito sa balkonahe o terrace, yan po yung open below. Then ito po yung family area. Ito yung mga kwarto. Yan po yung open below. Na sa baba niyan yung dining area at yan po yung skylight. At yan po yung mga kwarto at yung common toilet and bath. So ito po yung family area. At dito naman yung hagdan. Pababa po tayo. Samahan niyo po ako. Habang pababa po tayo, pag-usapan na natin ang distance, location at travel time. Mula po sa public market o bayan mismo ng Cuenca, ang distance is 800 meters o walking distance. Mula naman po sa Martin Marasigan Hospital, ang distance is 1.4 kilometers at ang travel time is 5 minutes. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa paghanap ng property yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakitin kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. At mula naman po sa mga beach resort sa Lemery, ang distance is 22.9 kilometers at ang travel time is 42 minutes. Mula naman po sa Batangas Port, ang distance is 18.2 kilometers at ang travel time is 37 minutes. Mula naman po sa Lipa City, ang distance is 16.1 kilometers at ang travel time is 42 minutes. Nandito po tayo sa part ng kitchen at meron pong isang kwarto dito na kung saan meron pong importanteng gamit si owner. Kaya hindi natin mabuksan. Ito po yung powder room na kung saan ito'y naka-tile bathroom wall at maayos naman ang toilet fixtures nito. At dito naman po yung access door sa dulo ng kitchen na kung saan ito po yung service area at dulo ng garahe.
at naka-tile flooring na rin po dito. Sa presyo na po tayo, binebenta po ito ni owner sa halagang 8.8 million pesos. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong Telegram. Sa mga iPhone user man, may iMessage. Meron din pong Imo, Skype, Viber at WhatsApp. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Reels Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami na The Nov9TV channel at Nov9TV Listings. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat na lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyo pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin, then let us know your budget para malaman namin kung on property pwede na mailok sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.